Tayo po ay tumayong lahat. Tayo manalangin. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, sa iyo lahat ang kataas-taasang papurit pagsamba, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa pagkakataon na naman, Lord, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, na kami po ay magtipon-tipon sa hapon ito, Lord, upang purihin ka, Lord, sambahin, Lord, ang iyong pangalan. Dalangin namin, Lord, na ikaw po ang siyang manguna sa amin. Buksan mo, Lord, ang aming mga puso't isipan. Tanggalin mo, Lord, ang anumang balakid sa pagpupuri namin sa iyo, upang sa ganun, Lord, ay maibigay namin, Lord, ang karapat-dapat, Lord, na pagsamba para sa iyo, Panginoon. Lord, patawarin mo rin po kami sa aming mga sala, upang sa ganun, Lord, ay magiging karapat-dapat kami sa iyo. At i-bless mo po, Lord, ang lahat ng parte, Lord, ng aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Patuloy po tayong tumayo. Pagkatatang i-Bible tang taawit 111. Kani kanya na o nayaku. Purihin si Yahweh. Buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Ang mga gawa ni Yahweh tunay napakadakila. Mga nilulugod sa Kanya, lagi itong inaalala. Lahat niyang gaway, dakila at wagas. Katwiran niya'y hindi magwawagas. Hindi maaalis sa ating gunita. Si Yahweh ay mabuti, mahabagin lubha. Ang sa Kanya'y gumagalang, pagkain ay sagana. Pangako ni Yahweh ay di nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihang niyang tinataglay. Nang ibinigay niya lupa ng dayuhan. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawagas, pagkat ang saligay totoo, matapat. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang. May ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan. Ang pagsunod at paggalang kay Yahweh, simula ng karunungan. Taong masunurin, pupurihin lubos. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Manayaw Yahweh. Pwede naman naman dito man.
just fugag ditam ngami muragi ira. Gatam po manatawid at templo ng Yafu mafurulo makakansyong anamaddayaw tanisa. Amen. Ipabatan po iya ko, napatuloy na po iya siya. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely
willing ko na tumayo po tayong lahat at patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pagpurit, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Ulitin po natin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pagpurit, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Pagpurit, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Amen. Ipapotang po iyako itong muragi ira. Marayaw iyako. Sa ngawe po ay i-welcome tang po ikatagitaday.
marayo iya po ta gatampo man na tawen tapeno madayaw ni sa sa mga web po ay onlo balo kaya mi balo i-greet to Happy Father's Day lahat po ng haligi ng tahanan ng GBC. Praise God po sa inyong buhay. Marayaw iya po. Ngayon po, sino po ang nais mag-share ng goodness ni Lord sa kanyang buhay? Good afternoon po sa bawat isa. Ako rin po gusto kong mag-greet ng Happy Father's Day po sa lahat. Gusto lang ko pong i-share yung goodness ng Panginoon sa natapos nating VBS dito sa GBC. Last na naging graduation po natin sa GBC Tangkul nung June 12. Tayo po ay nagkaroon ng 103 na bata. Palakpakan naman po natin yung na-reach ng ating VBS at gusto ko pong i-take itong opportunity na to na pasalamatan yung mga nagbigay ng time, sila She, si Hana, sa Alingigan, si Gigi, si Jamela, sa Tangkul, si Ika, si Ivy, sila Leia at yung mga kabataan doon. Maraming salamat sa time na binigay niyo para sa mga bata. Even sa mga pastors natin, sa mga mga gracious po natin na talagang graceful women na binigay po ang kanilang time, even sa pagluluto, sa paghanda ng food po natin, even sa mga tumulong sa atin financially, maraming salamat po. Kung wala po kayo sa prayers ninyo po, hindi po namin to kaya. So maraming salamat po. At nawa si Lord po ang magbalik po sa inyo. Yun lamang po. Glory to God. Marayo iya po tayo ni Dana din itam to masip po to director. Ayan. VBS director si Ate Ital. Ayan. Anytime nagchat-chat si Ate Ital no kun nagkukuha ng update, ganyan. Sabi ko, may trabaho, huwag naman to si Ate Ital ka po sa isip ko. Pero yung time niya talaga is nasa VBS, ganyan. Never niya nakalimutan na i-update kami or share ano pa yung kulang, ganyan. Praise God, ni Roll 1 na din po ni Ate Ital. So, sa ngawe po, as hindi po imayo o may madayaw pag-apo tayafo. So, no awang dang po ay ginatang po itad day tu kansyong nagay na po ng mensahe. Papotan po iyafura ira. Great are you, Lord.
You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Praise God. Hello. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Grabe ang init. Kakaiba yung init, pero ganun pa man ay hindi mapipigilan ng kahit na anong panahon ng ating pag-aalay ng mga awitin sa ating Panginoon. Amen? Hindi mapipigilan yung araw na itinakda ng Diyos para sama-sama tayong magbigay ng papuri at itaas ang kanyang pangalan. So kung may Bible po tayo, tayo po ay makibukas sa Acts chapter 9. Tayo po lahat ay tumuyo bilang paggalang sa itaat ng Panginoon. Acts chapter 9 verses 1 onwards. Basahin ko po sa Tagalog. Ito po ang kanyang sinasabi. Samantala, patuloy ang pagbabanta ni Saulo na may papatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang matakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon.
naglakbay si Pablo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa, narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako si Jesus, ang inyong inuusig," tugon ng isang ng tinig sa kanya. "Tumayo ka't pumasok sa lungsod at doon sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kaya siya ay inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Sa Damasco ay may isang alagad ng pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. "Ananias!" "Ano po iyon, Panginoon?" tugon niya. Sinabi ng Panginoon, "Pumunta ka sa kaling tinatawag na Tuwid, sa bahay ni Judas, at ipatong mo at ipagtanong mo sa isang lalaking taga-Tarso ng pangalay Saulo. Siya ay nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya ay makakitang muli." Verse 13. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa punong pagi ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak na Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, "Kapatid na Saulo, pinapapunta ko ito ng Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo." Noon din may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siya muli. Tumayo siya at nagpabautismo, kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Si Saulo ay ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco at agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila. Hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalhin nakagapos sa mga punong pagi? Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo at walang may sagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus ang Kristo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos namin na dakila sa lahat, marami pong salamat sa iyong presensya sa aming kalagitnaan at sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat nga po, Panginoon, sa kabutihan mo at katapatan mo sa aming buhay. Salamat dahil kahit minsan, Panginoon, ay hindi mo kami iniwan at pinabayaan, God. Dalangin po namin, Lord, na sa mga oras na ito, ay ikaw lamang po, Panginoon, na siyang makita, marinig at maitaas sa aming kalagitnaan. At ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang kumilos sa lugar na ito. Marami pong salamat. I-bless po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Itong nakaraang linggo, actually itong week na ito, medyo loaded yung schedule. Naging loaded yung schedule namin. Biyahe dito, biyahe doon. At ang katotohanan ng isang tao, ang physical na katawan natin ay may limitasyon. Kailangan natin ng pahinga. Pero salamat sa Panginoon dahil ang kalakasan natin ay nanggagaling lamang sa Kanya. Amen. Sabi nga sa 2 Corinthians 4:16-18, basahin ko
Sabi niya dito, "So we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day." Amen. Ay kahit na ang katawang lupa natin ay napapagod, dumadaan sa limitasyon ng ating katawan, our inner self, our soul is being renewed day by day ng ating Panginoon. Amen. Amen. So ang mensahe po ngayong hapon na ito ay may pamagat na Encounter with Jesus, the greatest encounter of a lifetime. O sa Tagalog ay ang makatagpo si Jesus, ang pinakamalaki at pinakamahalagang tagpo ng ating buhay. So doon po sa nabasa natin sa Acts chapter 9, ay yun po yung isa sa mga kwento na kung saan patungkol ito kay Saulo, no? At dito po natin makikita na conversion of soul. Sabi niya, no, sa Bible, dito natin makikita kung papaano na si Saulo ay tinawag ng Diyos, papaano na siya ay naging lingkod ng ating Panginoon. So ang tanong sa atin ngayon, meron na ba tayong na-meet sa buhay natin na nag-alter ng ating buhay o nagbago ng ating buhay? Have we ever experienced a great encounter of a specific person that made an impact in our lives? Nakamit na ba tayo ng tao na binago niya ang buhay natin? Usually, ang sabi ko nga, usually mangyayari lang ito sa mga may asawa. Usually, Pastor, nangyayari lang ito sa mga may asawa. Kapag dati buhay binata at dalaga ka, pero pag na-meet mo na yung the one for you, magbabago lahat. Magbabago lahat. Sabi nila, pati tsura mo magbabago kasi mabilis ka daw tatanda. So, ganun pa man, ay papaano kaya na ang encounter sa Panginoong Yesus, the risen Christ, the risen Savior, could be the greatest encounter of our lifetime? Papaano po kaya? So doon po sa nabasa natin sa Acts chapter 9, kung babasahin pa natin yung earlier chapter niya, doon po unang na-introduce ang character na nagngangalang si Saulo. From chapter 7, Acts chapter 7, particularly doon sa last verse niya, sabi niya dito, ito yung time na kung saan naganap yung unang Christian martyr. Christian martyr na ang una nilang pinatay dahil sa pangangaral ng salita ng Panginoon ay si Stephen, the stoning of Stephen. At doon natin mababasa, lalong-lalong sa last part ng chapter 7, lumabas yung pangalan ni Saulo sa verse 58, ang sabi niya dito sa Acts. Ito po ang kanyang sinasabi. Verse 58. At kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo, at habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito. Yun. So, doon natin makikita, may encounter natin, unang may encounter natin yung pangalan ni Saulo. And that time, he was still a young man. He was still a young man. At noong nangangaral si Stephen, isa siya sa mga nag-approve na execution ni Stephen. Mabasa naman natin yun sa Acts chapter 8 verse 1. And sa all, basahin ko. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Yun ang sinabi sa Acts chapter 8 verse 1. Sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Doon po natin unang makikita, na-introduce si Saulo. At ang naging layunin ni Saulo ay walang iba kundi sirain, pigilan ang church ng Panginoon. Wala siyang ibang naging layunin that time. Nag-umpisa yun sa chapter 8. Tuloy kong basahin. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem, at maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at nagpunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban naman inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala,
Sinikap ni Saulo na wasaki ng iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Yun po ang naging purpose statement ni Apostle Paul bago pa niya na-meet o na-encounter ang risen Savior. No? So, ang tanong po ngayon, papaano na ang encounter with the risen Christ could be the greatest encounter of a lifetime? So, doon po sa nabasa natin, number 1, because encounter with Jesus is the fulfillment of God's sovereign decree before the foundation of the world. Ulitin ko, encounter with Jesus is the fulfillment of God's sovereign decree before the foundation of the world. Ang makatagpo si Jesus, ang katuparan po ng sovereign will ng Panginoon bago palikain ang mundo. Ito po ang isang bagay na kailangan nating maunawaan bilang mga Kristiyano. Unchangeable truth, unchanging truth that we need to understand. The encounter with Jesus is God-initiated, not man-initiated. Amen. Hindi po ito man-initiated. Si Saulo, nung papunta siya ng Damasco, wala siya ibang nais gawin, kundi, yun nga, yung binasa natin kanina, dakpin, ikulong. Lahat ng mga Kristiyanong sumasampalataya sa Panginoon. Yun yung purpose niya. Hindi lang niya basta kinukulong, ina-approve niya pa even yung pagpatay sa kanila. Di ba? Yun yung purpose niya. But on his way to Damascus, doon niya na-experience, na-meet niya ang risen Savior. At doon nagbago ang lahat. Ang tanong, si Paul ba hinanap niya si Lord that time? Hindi. Never. Iba nga yung purpose niya eh. Humingi pa nga siya ng sulat sa pinakamataas sa punong pagi ng mga Hudyo para pagpasok niya ng Damasco, gawin niya kung anong ginagawa niya sa Jerusalem. Ulihin, takpin, ikulong, and worse, approve yung kanilang execution. So, doon sa conversion ni Apostle Paul, ni Saulo, from Saul to Paul, it is Christ that met Paul, not Paul met Christ. Amen. Ang Panginoong Yesus ang kumatagpo kay Pablo, hindi si Pablo ang kumatagpo kay Jesus. Ang tanong nga ni Pablo, sino kayo, Panginoon? Hindi niya kilala. Sino kayo, Panginoon? Nagsalita yung tinig, ako si Jesus na iyong inuusig. At doon na po nagbago ang lahat. So, meeting with Christ is not a product of chance nor a work of man, but a fulfillment of the decreed will of the mighty Creator. So, nung makatagpo ni Pablo si Jesus on his way to Damascus, hindi po yun by chance. Hindi po yun aksidente dahil sa Panginoon natin maliwanag na wala pong aksidente sa ating Panginoon. Amen. Ay kung may aksidente sa Panginoon, pwede natin siyang tawagin God of chance. Pero our God is not the God of chance. Hindi yung yung another chance, hindi po yun God of chance, but God is the God of order. Lahat po na nangyayari sa mundo, ang sabi nga ng nabasa ko, there is nothing that happens outside the sovereign will of God. Wala pong nangyayari na bagay na hindi nakapailalim sa sovereign will ng Panginoon. So, ano po ba yung point number 1, sovereign decree o sovereign will? Nag-search po ako at may nabasa ako na yung God's sovereign will, minsan tinatawag nilang decretive will. At sometimes naman, tinatawag din nilang hidden will. Nabasa ko po ito sa God Questions. Ang sabi niya dito, it is sovereign in that it shows God to be sovereign ruler of the universe who ordains all that happens. Ang Panginoon ang may akda ng lahat at siyang namumuno sa lahat at ino-ordain niya ang lahat ng mangyayari. It is decretive because it involves God's decrees, and it is hidden because we are usually unaware of these aspects of God's will until what He has decreed takes place. It is hidden, ito ay nalilihim sapagkat usually, sabi niya, tayo ay hindi natin alam
yung aspeto ng kalooban ng Diyos hanggang sa ito ay mangyari. Amen. Si Apostol Pablo, hindi naman niya alam, hindi naman niya naisip, hindi sumagi sa kanyang isip na mamimit niya ang risen Christ on his way to Damascus. But, yun po ang nangyari. Amen. Yun po ang nangyari. And on his way to Damascus, yun nga, nangyari, very dramatic yung nangyari, no? May maliwanag na ilaw, na nakakasilaw, may narinig silang tinig, lahat ng kasama niya, they were stunned. Nabulag siya, parang may kaliskis yung kanyang mata. And then, merong isang likod ng Diyos ng pangalan ay Ananias, nang sabi sa kanya ng Panginoon, in a vision, pumunta ka dito, may taong naghihintay sa iyong pangalan ay Saulo. Nareklamo pa nga si Ananias Panginoon, yun na narinig ko na po, marami na po akong bagay naririnig sa taong ito. Wala po siyang ibang gustong gawin kundi dakpin, pahirapan. Nareklamo si Ananias, pero anong sabi ng Panginoon sa Acts chapter 9 verse 15? Basahin po natin. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko. Sa Galatians chapter 1, verse 15 to 16, basahin po natin. Ito yung sinabi ng Apostol Pablo patungkol sa kanyang pagkatawag. Sabi niya dito, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Nang minabuti niyang ihayag sa akin ng kanyang anak upang may pangaral ko sa mga hentil. Bago pa ipanganak si Pablo, nakita na siya ng Panginoon. He was consecrated, separated. Ang hinihintay na lang yung katuparan. Kaya nga nung yung na-meet ni Pablo si Jesus on his way to Damascus, the decreed will of God was fulfilled sa buhay niya. Amen. It was hidden but fulfilled. Sabi nga po ng Isaiah 46:10, my purpose will stand and I will do all that I please. Yung will po ng Panginoon, pag sinabi ng decreed, hindi po yan magbabago. Amen. Pag sinabi ng Diyos, it will surely happen. It will surely come to pass. So, ano po ang implication niya? Tulad nga din po ng pagkatawag kay Jeremiah. Sa Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5, basahin po natin. Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5. Ito po ang kanyang sinasabi. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka pa ipinaglihi at ipinanganak ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Bago ka pa ipinaglihi, bago ka pa ipinanganak, pinili na kita. So ano po implication niya sa mga believers sa panahon po natin ngayon? Ano? The conversion of Paul is a great illustration and confirmation of God's sovereign will. Amen. Ay marami po kasi ang nagtuturo na ang foreknowledge daw ng Panginoon ay alam niya kung sino yung sasampalataya at hindi sasampalataya. Pero ang malinaw po na sinasabi ng Panginoon ay kahit yung mga bagay na yun, He decreed it all. Amen. Sinabi niya, kung mababasa natin ng Bible, my sheep knows my voice. They know me, I know them and they follow me. Alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Nung una pa man, alam ng Panginoon. Mabasa po natin yan sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Medyo madami lang po tayong magiging scriptures. Sabi niya po dito, Ephesians chapter 1 verse 4 to 6. Bago palikhain ang sanlibutan ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Bago palikhain ng mundo, pinili niya na tayo.
So, katulad din po na nangyari kay Apostol Paul, it was never us that find Christ. Ngunit ang Panginoon ang pumatagpo sa atin. Amen. Sabi ko nga kanina sa Reyna Mercedes, kung meron man, if there's any great comfort sa assurance ng ating salvation, it is the sovereign will of God. Bakit? Because it is God's will for every one of us to be saved. Amen. It is God's will. Sabi nga ng John chapter 6 verse, basahin natin. John chapter 6 verse 37. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Lahat ng ibibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At lahat ng lalapit sa akin ay hindi ko itataboy kailanman. So, salvation was never in our hands to begin with. It is God-initiated, not man-initiated. Sa Acts chapter 13, verse 48, ito po ang kanyang sinasabi. Acts 13, verse 48. Nang marinig ng mga hintil ang mga salitang iyon, sila'y nagalak at nagpuri sa salita ng Panginoon at sumampalataya ang lahat ng hinirang para sa buhay na walang hanggan. And all who are appointed to eternal life believe. No? So it is God who appoints everyone whom He wills to eternal life. Ganon din kay Apostol Pablo. Kalooban ng Panginoon na si Apostol Pablo, from yung buhay niya dati na tinutulig sa sinisira niyang church, siya pa mismo ang ginamit ng Panginoon. Ang description niya nga sa kanya sarili, I am the worst of all sinners. Pero ako ay ginamit ng Panginoon. Ako ay binago ng Panginoon. Ganon din po sa atin, mga kapatid. No? Ganon din po sa atin. Yung kaligtasan natin, it was never by chance. It is the great will of God. Ito ay plano ng Panginoon bago palikhain ng mundo. Hindi ba napakasarap, napakagandang pakinggan, napakagandang assurance sa bawat isa sa atin na hindi tulad ng itinuturo ng iba na pwede mong malus yung salvation mo. Sa atin, ang pinaka-consistent na turo ng Bible, if you are truly saved, you will always be saved. Bakit? Kasi hindi tao ang nagme-maintain ng salvation natin. Because it was never our will in the first place. Kasi ano ba ang natural inclination ng puso ng tao? We never seek God. We are evil and wicked. Yan ang sabi ng Panginoon. Ang sabi ng turo ng Panginoon sa Biblia. No? Tayo ay makasalanan. Ang laman ng puso at isipan nating kasalanan, and we love sinning. At yan po ang natural inclination ng puso ng tao. No? But, ang assurance na meron tayo, it is God's will na tayo ay maligtas. Amen. It is always God's will na tayo ay maligtas. Sa Romans chapter 9, verse 29 to 30. Ito po ang kanyang sinasabi. Romans chapter 8. Ito po ang kanyang sinasabi. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon panguna sa kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanyang pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kalwalhatian. So, napakalinaw po mga kapatid. Tulad ng nangyari kay Apostol Pablo, no? Tulad ng nangyari kay Apostol Pablo, it was never his will na i-meet ang Panginoon at ma-experience ang kaligtasan, but it is God's will para sa kanya. Ganon din po sa atin. Amen. So, ulitin ko, papaano na ang encounter with Jesus is the greatest encounter of a lifetime? Number one, because
encounter with Jesus is the fulfillment of God's sovereign decree before the foundation of the world. So, yun po yung point number 1 po natin. So number 2, encounter with Jesus is the beginning of a life lived for God's purpose. Yung buhay po ni Apostle Pablo, mababasa po natin sa Philippians chapter 3 verse 4 to 7, ay dedicated sa pagsunod sa law, no? And he is very zealous in keeping the law. Sabi niya nga, in obedience to the law, I am blameless. I am blameless. Very zealous siya. Very zealous. Kaya nga, nung narinig niya yung pagtuturo ni Stephen, ang akala niya yun ay blasphemy. To the point na yung pag-approve niya na execution ni Stephen, nagsimula doon na sa tingin niya, yung ginawa niya na yun, ay kalooban yun ng Diyos. Kaya siya very eager na sirain, pigilan lahat ng mga Kristiyanong mananampalataya. Yun ang akala niya. Yun ang akala niyang purpose niya. No? But nung nakita, na kinatagpo siya ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, doon sa nabasa natin sa Acts chapter 9, verse 15. Sumagot, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak na Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin, alang-alang sa akin. Sa Acts chapter 26, ito yung time na ikinuwento ni Apostle Pablo yung kanyang conversion sa harap ni King Agrippa. Ito yung sinabi ni Apostle Paul sa Acts chapter 26. Verse 12, simula sa verse 12. Verse 16, sabi niya, tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo noon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hintil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan, mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginagawang banal ng Diyos. Yan po yung naging from dati ang purpose na sirain, pigilan ang church ng Panginoon. Ngayon yung sinisira niya, yun na yung itinataguyod niya at willing niyang i-offer yung kanyang buhay. Never po mangyayari yun without the work of God sa buhay niya. Ganon din po sa atin, no? Before, bago natin nakilala ang Panginoon, malayong-malayo yung gusto natin gawin sa ginagawa natin ngayon. Amen ba o hindi? O, sabi ko nga sa mga taga-Kawayan, hindi ko po plinano na dito kami tumira pero plinano ng Diyos. Hindi ko naisip o plinano na magkakaroon ng Bible study dito pero plinano ng Diyos. Hindi ko plinano at inisip, minsan di sumagi sa isipan ko na ako ay tatawagin ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya pero plinano ng Diyos. Amen. Plinano ng Diyos. Kaya nga po, sa simula pa, it is everything. It is all God's will sa bawat isa sa atin. His entire life shifted from a man who is doing everything to destroy the Church of God to a man who are willing to give up his life for the cause of the gospel he once tried to destroy. So, Paul is one of the great example of the work of God in a man's life. Amen? Si Apostol Pablo po, ang buhay ng Apostol Pablo, isa sa pinakamagandang ehemplo ng pagkilos ng Diyos sa buhay ng isang tao. It was never Paul's intention to seek Christ, but to destroy it. So, sa atin mga kapatid, ulitin ko, nung tayo po ay naging Kristiyano, by the will of God, sabi nga sa John chapter 1 verse 12, basahin niyo po, 1:12 and 13. Ito po ang kanyang sinasabi. But
all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Kung kalooban ng Diyos na isang tao ay maligtas, ito ay tutuparin niya sa tamang panahon. Amen. Ito ay tutuparin niya sa tamang panahon. Kaya nga, hindi aksidente na at some point of your life ay narinig mo yung ebanghelyo ng Diyos. Hindi aksidente na at some point of your life ay may nag-evangelize sa iyo, may nag-invite sa iyo sa church, kasi hindi po yan aksidente. Tinutupad lamang po ng Diyos kung ano yung kalooban niya simula't simula pa. Amen. Kaya nga tayo, kahit na minsan dumaan tayo sa napakasakit na yugto ng ating pagsunod sa Panginoon as a church, as an individual, as a Christian, lahat po ng iyon, all the pain, lahat ng suffering na experience natin, it was all part of the plan. Amen. Everything was, hindi po yun out of control, but everything is in God's control. So mga kapatid, ulitin ko, the encounter with the risen Christ or Jesus is the greatest encounter of a lifetime. Bakit? Because encounter with Jesus is the fulfillment of God's sovereign will or decree before the foundation of the world. And number 2, because encounter with Jesus is the beginning of a life lived for God's purpose. Tsaka pa lamang magkakaroon ng kabuluhan yung buhay natin sa mundong ito the moment na na-meet natin ang Panginoon. Amen? Kaya nga, kahit na ganito ang panahon, kahit na napakainit, pinapasensyahan natin na pumunta sa mga ganitong bagay because ito na po yung buhay na may kabuluhan. Ito yung buhay na nakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. And apart from living a life that pleases God, there is no life at all. Amen. So, kahit nga pagod tayo, kahit na marami tayong iniisip sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, we chose to serve God. Kasi ito na po yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, yan lamang po ang mensahe ng Panginoon. Ngayong hapon, tayo po ay manalangin. Lord God in heaven, salamat po sa iyong mga mensahe ngayong hapon. Dalangin po namin, Lord, na ito po ay itanim mo sa aming mga puso at ito po naman, Lord God, ay maging gabay namin sa aming pamumuhay, Panginoon. Marami pong salamat dahil ang bawat isa sa amin na naririto ngayon ay hindi po naririto dahil sa aksidente lamang. Bagkus, ang bawat Kristiyano, totoong mananampalataya, Panginoon, sa ang manlupalop ng mundo, kami po lahat, Lord God, ay kabilang sa kalooban mo, Panginoon. Lahat po ay inordain mo, Panginoon. And everything will come to fulfillment, Panginoon, in your perfect time, O God. Marami pong salamat. It is a great assurance and comfort sa amin na dahil niloob mo ng bawat isa sa amin ay makilala ka, maligtas, Panginoon. Tulad nga po na yung sinabi sa iyong salita, hanggang sa dulo, O Lord, tatapusin mo yung magandang bagay na sinimulan mo para sa amin. Marami pong salamat. I-bless niyo po naman bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Marayang iya po ta mensahe na tu diratan na ta katatadli dito. Ilan tambi tu basi na po po iya. Na magkumagitan ta i-desal tayo. Dito alam minagkalalo Diyos ni Lord, aso kami ang mga trabaho mo ipatadin no? Mamay kami aman ko mapalabalo ta iyaw munod hindi kami ito mensahe para ito Ama to yari kami ububog na iyaw ay ito
Masihang amata at Ptolemy, masihang amata ng Mami, na si Apostol Pablo ang ihemplo na Ptolemy. Kaya mi ama parigang si Apostol Pablo tumaskian aru inandalangan na to trial ta Ptolemy na maski dinaro-daro na iyapo him mabalo mapamata. Pinili na yaya tumabaling to apostol na. Kundi ang mapamatan ni kami ako ama. Bago mo pinaro ay dobong ama. Pinaro na kami nga na tumabaling to anak mo. Mabalo ama ta. Ikaw ka na yung nangyego tani kami ta nilamang ako nga arubangan mi ama tapat. Trial ama tapat tolin ni ama. Mabayo ama ta pagindu mo takatala dito ni kami. Kayatan ni pasihang mo ka pa aya mo tan ni kami ama. Mabalo ka pa ama tayo ta blessing era ama to niyawa mo to kada tanditan ni kami. Sa ngayon na ako itche po mi ama. To mangitoli tumabagog nga tabong ama tan ni ko. Alawat ang ama ana bensyo nga mayo marayo ka tayo idasal mi tanaga na yapo ni Jesus. Amen. Where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. Make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. Love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, he'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain. And he will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, he will make a
a way. He will make a way. Praise God. Marayo iyafu ta kita kasta tu mensahe na yamat ang talangi para ta ngaming tu giryamang sa ngawe tu kagita magayaya itang ta inidan na itang na Diyos tu opportunity tu awayatang i-reflect pinaka-limitado tu kakayahan tang ipakayaman na ta langi ang itang namin. So yatong ay dakal to opportunity. Binibigyan po tayo ng Diyos ng pagkakataon na may reflect ang kanyang fatherhood sa ating limitadong kakayahan bilang ama sa ating pamilya. At dahil dyan, tayo po ay lubos na nagpapasalamat. Sa mensahe niya kanina ay maliwanag na ang kalooban ng ating ama dahil siya nga ay sovereign God, ay mangyayari at mangyayari kahit pa hindi pa tayo pinapanganak, ay meron na siyang itinakda na gaganapin sa buhay natin, lalong-lalo na ang kaligtasan natin. Kaya yun ang lubos nating ipinagpapasalamat because that is a miracle. Isa pong miracle yun na nangyari sa buhay natin. So ngayon tayo po ay tumayong lahat para sa closing prayer. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, banal na walang kakulangan, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo, nagpupuri, patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil sa iyong kalooban na iyong tinupad nung kami ay iyong pinili mula pa, Panginoon. Hindi pa nalalang ang langit at lupa, ay dati mo nang pinili ang bawat isa dahil sa iyong pag-ibig. In love, you have predestined us to the likeness of your Son na si Jesucristo. Yan po ay hindi akda ng tao. Yan po ay iyong kalooban. Maraming salamat at sa panahong iyong tinakda, kami ay iyong tinawag, kami ay iyong pinawalang sala at pinahaginan mo pa kami ng kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesus. Lord, dahil binigyan mo kami ng karapatan na tumawag sa iyo ng Ama, ay meron po kaming kumpiyansang ilalapit sa iyo ang aming mga panalangin, ang aming mga pangangailangan. Una po, hinihiling ko na pagpalain mo ang bawat ama o tumatayong ama sa lahat ng Grace Bible Church, Panginoon, dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, na tulungan mo ang mga ama na mas lalong maging tapat sa iyo, na mas lalong maging maalab ang aming pagnanasa, na maihayag ka sa buhay namin, maituro namin ang iyong pagka-Diyos sa aming mga nasasakupan, sa aming pamilya, sa aming mga anak, at sa aming mga asawa, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na patibayin mo ang aming pananalig, ang aming pagtitiwala, ang aming pag-asa, sapagkat walang ibang batayan ng aming pag-asa kundi ang Panginoong Jesus lamang. Dinadalangin ko din, Panginoon, na sa iyong dakilang habag ay igawad mo nawa ang kahilingan naming paglulunas mo sa mga kapatiran naming nangangailangan,
si Sister Saling Afu, Carlo Ubi, ayan Lord. Tuange takwa ni Yena ni Pastor Aris, si Zion nga pa Afu nga anak ni Sister Ruby. Tuange ta kwa ni Jenny, nakanakan ni Sister Mariden, taga Japan. Si kaming-aming tao Afu, taga-tagagenapan na alam mo, Panginoon, ang bawat parte ng aming katawan na mahina o masakit, Panginoon. Dinadalangin namin na hipuin mo kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan upang kami, Panginoon, ay malunasan at gumaling. Dalangin ko din na tulungan mo ang bawat isa sa amin na wala kaming ibang hahangarin kundi gawin ang lahat ng bagay na magbigay ng kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Ang mga pangangailangan namin na ikaw mismo ang nakakaalam sa mga estudyante, Panginoon, na nag-aaral. You know their needs, isupply mo ang kanilang pangangailangan ayon sa iyong kalooban. Ikaw ang may-ari ng lahat, Lord. You can provide everything para sa mga taong nagmamahal sa iyo. Hinihiling ko din na sa mga kapatiran naming humihingi sa iyo ng kanilang trabaho, bigyan mo sila, Lord. Paboran mo din ang mga humihingi ng pabor sa iyo. Si Brad Isaiah sa resulta ng Napolcom exam niya, si Raymar, patuloy na naghihintay sa iyong tulong. Si Jaymar, si Sheila, ang pamilya nila Liza, si Colin, Panginoon, dahil ikaw lang ang pag-asa niya. Hindi kami nawawalan ng tiwala at pag-asa sa iyo sapagkat alam namin ng lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa iyong kalooban. Dalangin din namin na pagpalain mo ang sources ng ikinabubuhay namin, Panginoon. Anumang trabaho, anumang mapagkukunan, alam namin na hindi ka magkukulang sa pagbibigay ng aming tunay na pangangailangan. Tulungan mo lang kami na maging kontento sa anumang ibibigay mo sa amin dahil kailanman na hindi ka magkukulang, Panginoon. Dinadalangin ko din ang pamilya ni na Sister Lori, lalong-lalo na si Liam sa kanyang development, na tulungan mo sila. Ingatan mo ang mga kapatiran namin na nasa naglalakbay sa dagat, ang mga seaman na katulad ni June, yung mga nasa military service, si Jason, Lord, at iba pang mga kapatiran naming nasa military service na ingatan mo sila. Lord, tinatagubilin ko sa iyo ang patuloy na pagpapalago mo sa Grace Bible Church, hindi lamang sa bilang, Panginoon, kundi sa fulfillment ng iyong kalooban na bawat isa sa amin ay maging kawangis ni Kristo. Yan po, Panginoon, ang pinakahangad ng bawat isa sa amin. Christ-likeness. Dahil diyan nasusukat ang tunay na spiritual growth. Nawa ay loobin mo na makita sa amin, magliwanag sa amin, Panginoon, ang iyong gawain na kami ay tunay na naging bagong nilalang sa pamamagitan ni Kristo nung kami ay iyong pinag-isa kay Kristo na iyong anak. Itinatagubilin namin sa iyo, Panginoon, pati ang nalalabing oras namin as we fellowship together, pati ang pagkain na aming pagsasalo-saluhan, nawa ay pagpalain mo at tulungan mo kami na wala kaming ibang hinahangad kundi maparangalan ka, maluwalhati ang iyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.